Magandang gabi. Maligayang pagdating muli sa Whispers Before Sleep. Marahil naging mahaba ang iyong araw. Marahil marami kang iniisip o baka gusto mo lamang sandaling tumigil at magpahinga. Kung ano man ang dahilan ng iyong pagpunta rito ngayong gabi, sana'y matagpuan mo ang katahimikan. Huminga ng malalim, dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata. At hayaang ihatid ka ng kwentong ito sa isang lumang bayan, isang bayang may lumang sinihan, na halos nakalimutan na ng lahat. Ngunit kapag sumapit ang gabi at sumayaw ang liwanag ng buwan sa lumang karatula nito, may kakaibang nangyayari. Sinasabi ng mga matatanda na ang sinihang iyon ay hindi lamang nagpapalabas ng mga pelikula. Ipinapakita rin ito ang mga alaalang pinakamahalaga sa ating mga puso. Ito ang kwento ng ang lumang sinihan na hindi kailanman nagsara. Sa pinakadulo ng lumang kalye, may isang sinihang halos sa tatakpan na ng mga lumang puno ng akasya. Kupas na ang pintura, kalawangin na ang bakal na karatula, at bihira na lamang may dumaraan sa harapan nito. Tinatawag itong Cine Aurora. Noong araw, ito ang pinakamasayang lugar sa buong bayan. Doon nagde-date ang mga bagong magkasintahan. Doon unang nanood ng pelikula ang maraming bata. Doon nagtitipon ang mga pamilya tuwing linggo. Ngunit dumating ang panahon na nagsulputan ng malalaking mall, mga modernong sinihan, mga telebisyong mas malinaw. Hanggang isang araw, tumigil ang pagpapalabas ng pelikula. Simula noon, nanatiling sarado ang malaking pintuan. O iyon ang akala ng lahat, sapagkat tuwing sasapit ang hating gabi, may iilang nagsasabing nakakakita sila ng mahinang ilaw sa loob at naririnig ang mahinang pagtawa ng mga batang tila nanonood ng pelikula. Ngunit pagsikat ng araw, muli itong nagiging tahimik. Parang walang nangyari. Isang gabi, may isang binatang photographer na nagngangalang Nico ang napadpad sa lumang sinihan. Mahilig siyang kumuha ng larawan ng mga lumang gusali. Naniniwala siyang may mga kwentong hindi kayang sabihin ng mga tao, ngunit kayang ikwento ng mga lugar. Habang kinukuhanan niya ng litrato ang lumang gusali, napansin niyang may ilaw na sumisilip sa ilalim ng malaking pintuan. Napakunot ang noon niya. May tao pa ba rito? Dahan-dahan siyang lumapit. At bago pa man yan mahawakan ng lumang hawakan ng pinto, kusang bumukas ito. Hindi ito umingit. Hindi rin tila matagal na nakaiwang nakasara. Para bang may naghihintay lamang na may muling pumasok. Pagpasok niya, nabigla siya. Hindi ito mukhang abandonado. Maliwanag ang chandelier. Malinis ang pulang carpet. May amoy ng bagong lutong popcorn. At sa may ticket booth, may isang matandang lalaki na nakangiting nakaupo. Parang matagal na siyang naghihintay. Magandang gabi. Mahinahon ang kanyang boses. Isang tiket lamang ang kailangan mo. Napatingin si Nico sa lumang tiket. Wala po akong pera. Napangiti ang matanda. Hindi pera ang bayad dito. Napatingin si Nico. Kung ganon, ano po ang kailangan? Tahimik na tumingin ang matanda sa malaking kortina ng sinihan. At marahang sumagot. Isang alaalang handa mong balikan.
Biglang namatay ang lahat ng ilaw at unti-unting bumukas ang malaking telon. Unti-unting lumiwanag ang malaking puting telon. Tahimik ang buong sinihan. Wala ni isimang nanonood. O iyon ang akala ni Nico. Habang unti-unting nasasanay ang kanyang mga mata sa dilim, napansin niyang may mga aninong nakaupo sa pinakadulong hanay. Hindi malinaw ang kanilang mga muka, ngunit tila payapa silang nanonood. Pagkatapos, nagsimulang gumalaw ang larawan sa telon. Hindi ito pelikulang kilala niya. Wala ring pamagat. Wala ring pangalan ng mga artista. Sa halip, isang maliit na batang lalaki ang lumitaw. Nakatayo ito sa harap ng lumang tindahan. May hawak na lobo. Masayang tumatawa habang hinihintay ang kanyang ama. Napakunot ng noo si Nico. Bakit parang pamilyar ang batang iyon? Unti-unti, lumapit sa bata ang isang lalaki. Binuhat siya at sabay silang nagtawanan. Sa sandaling iyon, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Nico. Hindi iyon basta batang lalaki. Siya iyon. Noong 7 taong gulang pa lamang siya. Napayakap siya sa kanyang sarili. Hindi niya naaalala ang araw na iyon. Ngunit habang pinapanood niya ang telon, unti-unti itong bumabalik. Naalala niya ang amoy ng bagong popcorn, ang malamig na hangin ng lumang sinihan, ang malakas na halakhak ng kanyang ama, at ang pakiramdam ng maliit niyang kamay na mahigpit na hawak ng taong pinakamamahal niya. Tahimik na pumatak ang isang luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa saya ng muling paggunita. May mga alaalang hindi nawawala. Tahimik lamang silang naghihintay na muli nating maalala. Nang matapos ang eksena, unti-unting nagdilim muli ang telon. Lumapit ang matandang ticket collector. Maganda ba ang pelikula? Mahinang tumango si Nico. Hindi ko alam na nakalimutan ko na pala iyon. Ngumiti ang matanda. Hindi mo nakalimutan. Tinabunan lamang ng panahon. Matapos ang unang palabas, hindi agad umalis si Nico. Sa halip, tahimik siyang naglakad sa pagitan ng mga lumang upuan. Napansin niyang halos lahat ay may manipis na patong ng alikabok. Maliban sa isa. Isang upuan sa pinakagitnang hanay. Parang bagong nalinis. Parang may taong kakaupo lamang doon. Lumapit siya. May maliit na tansong plaka sa likod nito. Hindi ito pangalan, kundi isang simpleng pangungusap. Laging may naghihintay sa iyong pagbabalik. Napatingin siya sa matandang ticket collector. Bakit walang umuupo rito? Ngumiti ang matanda. Meron. Kailan po? Kapag handa na silang balikan ang isang alaalang matagal nilang iniwasan. Hindi na nagsalita si Nico. May bahagi ng kanyang puso ang tila kinabahan. Sa mahabang panahon, iniiwasan niyang isipin ang kanyang ama. Hindi dahil galit siya, kundi dahil masakit. Nang pumanaw ang kanyang ama, maraming taon na ang nakalipas. Pakiramdam niya isinarin niya ang pintuan ng maraming masasayang alaala. Mas madaling alalahanin ng pagkawala kaysa ang mga panahong puno ng pagmamahal. Tahimik siya naupo sa lumang upuan. Sa pagtampi ng kanyang likod sa sandalan, unti-unting nagliwanag muli ang telon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanood. Parang siya mismo ang nasa loob ng alaala. Naroon silang mag-ama, magkatabing kumakain ng popcorn. Pareho silang nagtatawanan kahit hindi naman nakakatawa ang eksena sa pelikula. Biglang nagsalita ang kanyang ama. Anak,
Huwag mong kalilimutang tumawa. Napapikit si Nico. Alam niyang hindi iyon tunay na nangyayari. Ngunit sapat na iyon upang maramdaman niyang muli ang init ng yakap ng kanyang ama. Pagdilat niya, tahimik na muli ang sinihan. Ngunit may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Parang may matagal ng bigat na unti-unting natutunaw. Marahil, hindi tayo nasasaktan dahil sa pag-alaala. Nasasaktan tayo kapag pinipili nating kalimutan ang mga alaalang minsang nagpasaya sa atin. Tahimik na bumukas muli ang telon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang pelikulang ipinapalabas. Sa halip, lumitaw ang isang bakanting entablado. May isang lumang mikropono at isang ilaw lamang ang nakatutok dito. Napansin ni Nico na unti-unting napupuno ang mga upuan. Mga pamilya, mga matatanda, mga batang masayang nagtatawanan. Lahat sila'y tila mga alaala mula sa iba't ibang panahon. Walang nagsasalita, ngunit ramdam niya ang kanilang saya. Biglang tumayo ang isang matandang babae sa unang hanay. Dahan-dahan siyang pumalakpak. Kasunod ang isa. Pagkatapos ay dalawa. Hanggang sa buong sinihan ay napuno ng banayad na palakpakan. Hindi ito malakas. Hindi rin magulo. Isa itong palakpak ng pasasalamat. Parang pagpupugay sa lahat ng masayang sandaling minsang naranasan. Nilingan ni Nico ang matandang ticket collector. Para kanino ang palakpakan? Ngumiti ang matanda. Para sa lahat ng alaalang nagbigay liwanag sa ating buhay. At para rin sa mga taong minsang naging bahagi nito. Tahimik na tumango si Nico. Unti-unti niyang naunawaan. Ang sinihang ito ay hindi lamang lugar ng mga pelikula. Isa itong tahanan ng mga alaalang hindi dapat mawala. Minsan, hindi natin kailangang balikan ang nakaraan upang manatili roon. Binabalikan natin ito upang magpasalamat. Lumipas ang gabi nang hindi namalayan ni Nico. Nang lumabas siya sa lumang sinihan, sumisikat na ang araw. Lumingon siya. Nawala ang liwanag sa loob. Tahimik na muli ang gusali. Kupas na muli ang karatula. At tila isa na lamang itong lumang sinihang matagal nang isinara. Napangiti siya. Marahil, hindi lahat ay maniniwala sa nangyari. At ayos lamang iyon. May mga karanasang hindi kailangang patunayan. Sapat nang mabago nito ang ating puso. Bago siya tuluyang umalis, napansin niyang isang lumang kahon sa tabi ng pintuan. May maliit na karatula. Para sa susunod na manonood. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang rolyo ng lumang film reel at isang blankong ticket. Sa likod ng ticket ay may nakasulat. Dalhin mo ang sarili mong kwento. Napangiti si Nico. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na siya natatakot alalahanin ang kanyang ama. Sa halip, tuwing maaalala niya ito, ngingiti na lamang siya sapagkat naunawaan niya na ang mga taong tunay nating minahal hindi nawawala kapag natapos ang kanilang kwento. Nagiging bahagi sila ng kwento nating patuloy na isinusulat. Mula noon, tuwing makakakita si Nico ng lumang sinihan, humihinto siya sandali, hindi upang manood ng pelikula, kundi upang magpasalamat sa lahat ng alaalang humubog sa kanya
At may mga gabi, kapag tahimik ang buong bayan, may mga nagsasabing may mahinang ilaw pa ring sumisilip sa bintana ng Sine Aurora. At kung minsan, kapag napakatahimik ng gabi, maririnig ang banayad na palakpakan. Hindi bilang pagtatapos ng isang pelikula, kundi bilang pagdiriwang ng isang buhay na puno ng magagandang alaala. Bago ka matulog ngayong gabi, isipin mo ang isang alaalang lagi kang napapangiti. Maaaring ito ay simpleng hapunan kasama ang pamilya. Isang yakap, isang tawanan, o isang taong minsang naniwala sa iyo. Hindi natin kayang ibalik ang nakaraan, ngunit kaya nating dalhin ang kabutihang iniwan nito. At marahil, iyon ang tunay na himala ng mga alaala. Hindi nila tayo ibinabalik sa dati. Tinuturuan nila tayong pahalagahan ang kasalukuyan. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi. Sana yung kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng katahimikan at nagpapaalala na ang pinakamagagandang sandali sa ating buhay ay hindi kailanman tunay na nawawala. Nananatili sila sa ating mga puso, sa ating mga ngiti, at sa mga kabutihang ipinagpapatuloy natin sa araw-araw. Hanggang sa muli natin pagkikita, naway maging payapa ang iyong gabi, magaan ang iyong puso, at puno ng magagandang panaginip ang iyong pagtulog. Magandang gabi, matulog ka ng mahimbing, at tandaan, may mga ilaw na hindi kailanman namamatay. Katulad ng pagmamahal at mga alaalang iniingatan natin sa ating mga puso.